Sa pagpapatuloy, napadpad ang ating bida sa isang maliit na lungsod ng Falling Star City, at napatanong siya kung ito na ba talaga ang Falling Star City dahil wala pa siyang kaalam-alam sa mga lugar. Dahil kahit paulit-ulit siya nabubuhay ay iyon na din ang araw ng kanyang kamatayan. Kaya naman inutusan niya na ang kanyang spiritual lion para kumpirmahin ito, na agad naman itong sinunod ni Xiao Hong na naglalabas pa ng apoy sa mga mata nito. At sa sobrang bilis ng pagbaba nito ay naglabas ito ng napakalakas na apoy na halos gumuhit na sa kalangitan, na parang hindi naman napapansin ng mga tao dahil mga nakapokus ito sa pakikinig sa taong nasa entablado. Kaya pala dahil ito ang kanilang Lord ng Falling Star City, na si Wang Ba, at sinasabi nito na ang requirement sa magiging selection ay sobrang napakahirap, at ang candidates ay dapat nasa 16 years old pababa at dapat nasa 6th stage na ng spiritual realm. At nang marinig ito ng mga tao ay mga nalungkot ito sa kadahilan ng bukod sa sinabi ni Lord Wang Bu ay isa lang ang napipili kada city, at ang young master ng kanilang city na si Wang Fuchen ay nasa 9th stage na ng spiritual realm. Kaya iniisip nila na wala na silang pag-asa dahil ito lang ang posibilidad na mapili, at nang marinig ito ng ating bida na nasa kanilang likuran ay naging seryoso ito, at sa isip-isip niya na ang unique na posisyon na yun ay para lang sa kanya. Napalingon naman si Tan Yun nang may nagpahayag na ang young master ng kanilang city ay dumating na, at inutusan nito ang mga tao na umalis upang bigyan ito ng madadaanan. Mayabang nang naglakad ang hangal na ito na si Wang Fuchen, at tinutulak naman ng kanyang mga gunggong na alagad ang mga tao habang sinasabi na ang mga kagaya ba nilang mga basura ay sinusubukan na agawin ng spotlight ng kanilang young master. Dagdag pa ng isa na mas mabuti na umuwi na lang ang mga ito at huwag nang magsayang ng oras sumali dito. Nagsigawan naman ang mga tao na hindi ito patas, at sinabi na gaano ba ito kagaling dahil ba anak ito ng Lord ng kanilang city. Dagdag pa ng isa na ang competition ay hindi pa nagsisimula at hindi siya naniniwala na ito ay makakapasok. Bahagya naman na tinignan ng ating bida ang hangal, at sa isip-isip niya na ang paglalakad nito ay hindi maayos, ang pulso naman ay hindi balanse, at ang kinaman ay masyadong kaonti. Dagdag niya pa na kaya mataas ang cultivation nito ay gumagamit ito ng mataas na kalidad ng droga, kaya wala na dapat siyang ipag-alala sa hangal na ito. Kaya naman naglakad na ito na parang may pupuntahan ito, ngunit napansin naman ito ng young master, na ikinagalit nito dahil kakasabi lang ng kanyang mga alagad na walang maaari na humarang sa kanyang dadaanan. At naiinis na sinabi nito na kung sino ba ang bata na ito at kung bakit ito humaharang sa kanyang dadaanan, kaya naman inutusan niya na ang kanyang mga gunggong na alagad na paalisan ito sa kanyang harapan. Naagad naman itong mga sinunod at sinabihan si Tan Yun kung hindi ba ito nakakarinig, at umalis ito sa dadaanan ng kanilang young master. At balak pa sana ng gunggong na ito na tulak ang ating bida, ngunit nagpakawala ito ng bahagyang enerhiya at tinanong ang mga ito na kung gusto na ba nila mamatay. Pagkatapos nun ay nilakasan na niya ang paglabas ng kanyang enerhiya, dahilan ng pagtalsik ng mga gunggong habang sumusuka ng dugo. At bumagsak pa ito mismo sa tabi ng kanilang young master, na labis ikinagulat ng hangal na ito. Pagkatapos ay inangat ng ating bida ang kanyang kamao sa harap ng young master at seryosong sinabi nito na huwag siyang guluhin dahil kung hindi ay mamamatay ito. Labis naman na ikinagulat ng mga tao ang nangyaring mga kaganapan, at sinabi ng isa na kung ano ang nangyari dahil sa napakabilis ng ating bida at hindi niya ito nakita. Ngunit kung ma-offend niya si Wang Fuchen ay mapapatalsik siya sa magiging selection, dagdag pa ng isa na ang hangal na young master ay makitid ang utak kaya hindi nito sinasayang ang pagkakataon na patayin ang mga taong hindi niya gusto. Muling nagbalik ang eksena sa mga kaganapan at sinabihan ng hangal na young master ang ating bida na ang lakas ng loob niya na saktan ang kanyang mga alagad, kaya naman inutusan niya na ang iba niya pang mga alagad na hulihin na ang ating bida at ikulong ito. Dagdag niya pa na hindi ito karapat-dapat na lumahok sa magiging selection ng kanilang Falling Star City, na agad naman sumunod ang mga gunggong na ito. At sa isip-isip ng hangal na young master na ito na napakalakas ng ating bida kaya sasamantalahin na niya ang pagkakataon na ito para alisin ito bago pa magsimula ang kompetisyon. Sa kabilang banda ay nakatutok na kay Tan Yun ang mga sandata ng mga gunggong, ngunit makikita na hindi man lang ito nangangamba.
Sarkastiko na niya din na tinawag ang Lord ng Falling Star City, at sinabi dito na importante ang araw na ito sa Falling Star City para sa pagpili ng disciple, at kung talaga bang papabayaan niya lang na gawin ng anak niya kung ano ang mga gusto nito. Tumawa naman ng malakas si Lord Wang at sinabi nito sa ating bida na kung sinabi ng kanyang anak na guilty ito ay totoo ito, kaya hindi na nila kailangan na pumili ng araw para dun. Nainis naman ang ating bida sa sagot nito, kaya seryoso niyang sinabi sa hangal na ito kung hindi ba ito natatakot na malaman ng emissary ng lungsod na ito ang mga sinabi niya. Sarkastiko din naman na sumagot si Lord Wang na hanggat nahuli na ang ating bida, ay walang maglalakas loob na magsaad sa mga sinabi niya, at mayabang pa na sinabi nito na dahil siya si Wang Ba, ang hari ng Falling Star City. Mayabang naman na sinabi ng hangal na young master na ito kay Tan Yun, na walang kahit sino ang magliligtas sa kanya, kaya tanggapin na lang ang kanyang kapalaran habang tumatawa ng malakas. Hindi naman napinansin ng ating bida ang mga sinabi nito, bagkus ay tumingin ito sa kalangitan, at sarkastiko na sinabi kay Lord Wang na ang mga sinabi nito ay hindi totoo, at makikita sa kalangitan na may isang bagay na patungo sa kanilang kinaroroonan, na labis na ikinatakot ni Lord Wang na parang alam na niya kung ano at sino ito, kaya napasabi na lang ang hangal na masama ito, habang ang kanyang hangal na anak ay hindi alam kung ano ito, pero nakakaramdam ng matinding takot. Ilang saglit lang ay dumating na nga ito, at isa itong babae at makikita na may kasama ito na parang isang beast na nabuo gamit ang enerhiya. Nagsaad na nga ito at seryosong sinabi sa City Lord na ang lakas ng loob nito na makialam sa gagawin ng Huangfu Sheng clan na pagpili ng disciple. Dagdag niya pa na mukhang oras na para palitan ang Lord ng Falling Star City, at ito pala ay si Mumeng Chi ng Huangfu clan na kasama ang kanyang alagang spirit. Napaluhod na lang sa pagkalugmok ang hangal sa kanyang mga narinig, at pautalutal na sinasabi kay Mumeng Chi na tinatawag niyang envoy, na isa lang itong hindi pagkakaunawaan at sana ay bigyan siya ng pagkakataon na magpaliwanag. Subalit sinabi ng envoy na hindi na kailangan na gawin pa yon, na mas lalong kinatakot ng hangal na City Lord. Magsasalita pa sana ito, ngunit nakatanggap na ito ng pag-atake ng envoy gamit lang ang pagkumpas ng kamay nito. Nadahilan ng pagtalsik nito sa ere na dumaan pa sa mga manunood, at di kalaunan ay bumagsak sa harap ng kanyang anak habang sumusuka ng dugo. Nagtinginan naman ang mga manunood sa ating bida, at sinasabi ng isa na sa mga sinabi ng envoy na baka ito na talaga ang katapusan ni Wang Ba sa pagiging City Lord, at kasalanan ito ni Tan Yun dahil kung hindi niya ginulo ang kanilang young master ay hindi yun sasabihin ng City Lord. Dagdag pa ng isa na nararamdaman niya na ang ating bida ay mahirap hulaan dahil parang alam niya na parating na ang envoy kaya ginawa niya na mapagsalita ang City Lord ng mga ganong bagay. Nakangisi lang naman ang ating bida at makikita sa ekspresyon nito na mukhang sinadya niya talaga ito na mangyari. Napatingin na din ang envoy kay Tan Yun at napansin niya din ang pagngisi nito, kaya napaisip ito na kung talaga bang naramdaman ng ating bida ang kanyang pagdating. Dagdag niya pa na ngunit ang realm ni Tan Yun ay napakalayo kumpara sa kanya. Sa kabilang banda nakatayo na ang City Lord dahil sa pag-alalay ng kanyang hangal na anak, ngunit makikita pa din ang matinding pinsala na natamo nito. Nagsalita na din ito at sinabi sa envoy na itong lahat ay kasalanan niya at pumapayag siya sa mga magiging parusa, pero sana ay bigyan nito ng awa ang kanyang anak at payagan na magpatuloy sa magiging selection. Pinagmasdan naman ng envoy si Wang Fu Chen at nakita niya na ito ay nasa 9 level ng spiritual birth, at hindi na ito masama, kaya nagsaad na ito sa City Lord ng kanyang pagpayag dito. Kung nakarating ka na sa part na ito, ay sigurado akong nagustuhan mo ang ating kwento, nagsisimula pa lang ang ating YouTube channel, kaya naman hinihiling ko sa iyo na mag-subscribe, at click ang notification bell, para ganahan ang hangal na ito. Para din updated ka sa pag-upload natin everyday, huwag mo din kalimutan i-click ang like button. Maraming salamat mga Emperor. Nagalak naman dito ang City Lord at paulit-ulit na nagpasalamat sa envoy, ngunit sa isip-isip nito na kapag nakapasok ang kanyang anak sa Huangfu sect ay sa kalaunan ng pagiging City Lord ay magiging sa kanya pa din, kaya hindi pa huli para magpakitang gilas. Tinignan naman ng ating bida ang hangal na mag-ama at sa isip-isip nito na ang City Lord ay isang tuso,
napakasamang tao at may gahaman na pag-iisip. Maya-maya pa ay nagpahayag na ang envoy, at sinabi sa mga ito na ang lahat ng mga gustong sambahin ang Huangfu sect ay umakyat na sa entablado at makinig sa kanyang sasabihin. Nagalak naman ang mga kalahok dahil sa matagal nila itong hinintay, at nag-ensayo sila ng mga dekada para lang sa pagkakataon na ito. Nagsigawan naman ang mga ito dahil handang-handa na sila sa mga pagdadaanan nilang pagsubok. Kaya naman mabilis na nagpuntahan ang mga ito sa entablado habang tinitignan lang sila ng envoy, kahit ang ating bida ay umakyat na din ng may determinadong ekspresyon. Hindi naman agad umakyat ang hangal na young master at tinitignan lang ang ating bida, sinabihan naman siya ng kanyang ama na kung magkaroon ito ng pagkakataon sa gagawing pagsubok ay siguraduhin nito na mapapatay niya si Tanyon. Na agad naman nitong sinang-ayunan, at makikita ang labis na galit nito sa ating bida sa kadahilanang sobra na silang napapahiya dahil sa ating bida. Pagkatapos nun ay umakyat na din ito sa entablado habang sinasabi sa kanyang ama na wag na ito mag-alala dahil hindi niya ito bibigyan kahit kaonting awa. Sa kabilang banda pinapaliwanag na ng envoy ang mangyayaring pagsubok, at sinasabi nito na ang magiging pagsubok sa gagawing selection ay may isang round lang, na kung sino ang huling makakatagal sa ilalabas na pressure ng Ice Tiger Spirit ay ang magiging disciple ng kanilang Huangfu Shenzong sect. Pagkatapos nun ay nag-iipon na ng enerhiya ang Ice Tiger Spirit, at ilang saglit lang ay pinakawalan niya na ito, at sa sobrang lakas nito ay halos umabot ito sa kalangitan na kitang-kita sa buong lungsod ng Falling Star City. Samantala hindi naman nangangamba ang ating bida at ang hangal na young master. Bagkus ay naging kalmado pa ang mga ito habang ang ibang mga kalahok ay bahagya ng mga nahihirapan, at sinasabi ng isa na ito na ang Ice Tiger Spirit ay nasa 2nd grade, at ang lakas nito ay sapat na para may kumpara sa cultivator na nasa fetal soul realm. Dagdag pa nito na sa pagsubok na pagtagal ng 1 oras ay mukhang hindi niya kakayanin, dahil baka kahit 10 minuto lang ay bumigay na siya. Bahagya namang nilakasan pa ng Ice Tiger Spirit ang nilalabas nitong pressure, habang sinasabi ng envoy na ang kompetisyon ay nagsimula na. Namangha naman ang mga manonood na ito at nagtatanungan kung sino sa mga kalahok ang makakatagal hanggang dulo. Nagsaad naman ang isa na si Wang Fuchen pa rin ang inaasahan niya na mananalo, dahil ito ang may pinakamataas na cultivation sa lahat ng kalahok. Sinagot naman ito ng isa na hindi ito totoo dahil si Tanyon ay mas malakas ang ipinapakita kaysa dito, kaya sa tingin nito na ang ating bida ang mananalo. Maya-maya pa ay hindi na kinaya ng ibang kalahok at nagsusuka na ang mga ito ng dugo, sapagkat hindi na nila ito kinaya dahil sa sobrang lakas ng pressure. Nagsaad naman ang isa na gusto niya nang umalis habang lumuluha ng dugo, at ang isa naman ay nagmamakaawa na sa Diyos na tulungan siyang ialis na sa entablado na habang sumusuka ng dugo. Napansin naman na ng envoy ang mga ito na nasa bingit na ng kamatayan, kaya naman inalis niya na ang mga ito gamit ang kanyang nilabas na enerhiya. Mayabang naman na sinabi ng hangal na young master na isa itong grupo ng mga basura, at ano ang lakas ng loob ang meron ang mga ito para magtangka na siya ay talunin para sa pagiging disciple, dagdag niya pa na siya lang ang mananalo hanggang dulo. Samantala bahagya namang humina ang enerhiyang nilalabas ng ating bida, at napansin naman ito ng mga manunood. Kaya sinabi ng mga ito na kagaya ng inaasahan nila na si Wang Fuchen talaga ang mas malakas, dagdag pa ng isa na akala niya na si Tanyon ay mas malakas dahil sa pagsisimula nito ng gulo sa Wang family. Napansin na din naman ito ng envoy, kaya napapaisip ito na mukhang nagkataon lang talaga na nalaman ni Tanyon ang pagdating niya kanina, dahil sa kasalukuyan nitong lakas ay imposible talaga na maramdaman siya nito. Mayabang naman na sinabihan ng hangal na young master ang ating bida na mas makakabuti kung aalis na lang ito, dahil siya lang talaga ang magiging disciple ng Huangfu sect. Sinabihan niya naman ito na isang malaking tanga at seryosong sinabi nito na dahil ang kompetisyon ay ngayon palang magsisimula. Pagkatapos nun ay biglang umupo ang ating bida, na ipinagtaka ng envoy at ng hangal na young master. Ilang saglit lang ay may kinukuha ang ating bida sa kanyang damit, at ito pala ay isang bote na lagayan ng pills. Nilabas niya na nga ang mga laman nito, at sa isip-isip niya na kanina ay naghanda siya sa kanilang bahay ng ilang mga spiritual fetal pills,
Dagdag niya pa na ang pagmamadali ng paggamit ng peel ay maaaring magdala sa walang laman na cultivation base, ngunit sa ilalim ng Ice Tiger pressure ay sapat na ito para maalis ang mga side effect. Labis naman na nagtaka ang mga manunood at napapatanong kung gagamitin ba ni Tanyun ang pills para mawala ang kanyang enerhiya, at gusto na ba nito na sumuko. Sinagot naman ito ng isa ng hindi pagsang-ayon dito, at sinabi nito na dahil kinuha ni Tanyun ang pills para mag-cultivate at makapag-breakthrough sa public. Naikinagulat naman ng isa dahil ang pag-breakthrough sa ilalim ng spiritual Ice Tiger ay maaaring nito na ikamatay. Tumatawa naman ang hangal na ito at sa isip-isip nito na mukhang hindi niya na kailangan pa na gumawa ng kahit ano dito. Dagdag niya pa na tiyak na mamamatay na ito kung makakapag-breakthrough ito sa kanyang cultivation. Sa kabilang banda labis naman na nag-aalala ang envoy sa ating bida, at sinabi dito na wag na ito maglaro, dahil kung hindi niya makakayanan ang pagbabago at gagawin ngayon ang cultivation breakthrough ay mamamatay siya. Masaya naman na sinabi ng ating bida na ang buhay at kamatayan ay natural lang sa isang buhay. Pagkatapos nun ay nilunok niya na ang mga pills at masayang nagsaad ng pasasalamat sa pag-aalala ng envoy. Nalabis naman itong pinag-alala ng envoy at bahagyang nagagalit ito dito. Maya-maya pa ay naglabas ang ating bida ng napakalakas na enerhiya hanggang sa mga mata nito, habang gumagawa ng isang hand sign. Ilang saglit pa ay mas lalo pa itong lumakas, na dahilan ng bahagyang pagkasira ng mga kalupaan. Labis naman na nagulat ang envoy dahil sa nagawa talaga ng ating bida na magtagumpay sa pagbi-breakthrough. Maging ang mga manunood ay labis din na nagulat dito, at napapatanong na lang kung paano ito naging posible, dahil nagawa mismo nito na mag-breakthrough sa ilalim ng pressure spiritual Ice Tiger, at pagkatapos panalunukin ang napakadaming pills ay normal at ligtas pa rin ito, kaya napapatanong na lang silang lahat kung tao ba talaga ang ating bida. Maging ang hangal na young master ay hindi ito kayang paniwalaan, kaya pinagbintangan nito ang ating bida na tinatago lang ang kanyang totoong lakas at nagpapanggap na nakapag-breakthrough, para makakuha sa kanila ng atensyon. Mayabang naman na sinabi ng ating bida dito na kung talagang nagtatago siya ng lakas kanina, ay ano naman ang magagawa nito sa kanya. Pagkatapos nun ay nilunok niya pa ng sabay-sabay ang natitira pang mga pills, at sa isip-isip niya na kung ibang tao ang makakapag-breakthrough sa ilalim ng pressure ng Ice Tiger ay mamamatay ito. Mas lalo naman itong ikinagulat ng envoy at sinabi sa ating bida na isa talaga itong baliw. Samantala naglalabas na naman ang ating bida ng napakalakas na enerhiya na mas malakas pa sa nauna at makikita na napakasaya pa nito, at halos umabot na din sa kalangitan at kahit ang mga kasama niya na kalahok sa entablado ay sobrang naaapektuhan nito, at kahit sa kalayuan ay makikita kung gaano ito kalakas, na halos kasing laki na ng isang bundok ang sakop nito, na mas lalong ikinagulat ng mga ito at napapatulala na lang na nakatingin kay Tanyun. Makalipas lang ang ilang mga sandali ay natapos na din ang ating bida at sa isip-isip nito na sa tulong ng pressure ng Ice Tiger ay nagtagumpay siya sa pag-angat sa 9 spiritual fetus. Subalit naiinis din ito dahil konti lang ang fetal pills na meron siya. Kaya tinapon niya na ang lalagyanan nito dahil sa pagkadismaya, at sinabi na kalimutan na lang ito dahil gusto niya din naman na hindi masyadong mapansin. Dahil kung makakapag-breakthrough pa siya sa fetal soul realm ay nag-aalala siya na baka matakot sa kanya ang mga tao. Ngunit lingid sa inaakala niya ay pansin na siya ng mga tao dahil sa mga hindi pangkaraniwan niyang ginawa, at manghang-mangha ang mga ito sa ating bida, dahil hindi pa sila nakakakita sa buong buhay nila na ganun kabilis mag-breakthrough. At sabi pa ng isa na parehas na si Tanyun at Wang Fuchen ng cultivation realm, at ang isa sa dalawang tigre ay siguradong mapipinsala ng matindi. Muling bumalik ang eksena sa ating bida, na tinititigan na ng galit na hangal na young master, dahil iniisip nito na maaagawan na siya ni Tanyun, kaya naman sinigawan niya na ito at sinasabi nito na mamatay na ang ating bida. Hindi naman na ito pinansin ni Tanyun, bagkus ay sarkastiko nitong sinabi sa envoy na ang pressure na ito ay hindi sapat na malakas, at kung pwede ay dagdagan pa ito. At makakabuti pa ito dahil mapapabilis ang pagpili ng mananalo. Naiinis naman ang envoy sa mga sinabi ng ating bida,
at sa isip niya na medyo sumosobra na ang tao na ito. Samantala galit naman ang iba pang mga kalahok sa ating bida, dahil hirap na sila sa ganong pressure pa lang, tapos gusto pa ni Tanyun na dagdagan pa ito. Kaya galit na sinabi ng mga ito na sana ay isaalang-alang din ang kanilang nararamdaman. Dagdag pa ng isa na ang 9 spiritual fetus ay great, ngunit huwag niyang isipin na magagawa niya na ang lahat ng gusto niya dahil lang sa malakas siya. Sarkastiko naman ang hingi ng tawad ang ating bida sa mga ito, at mayabang na sinabi na para sa kanya ang ibig sabihin ng pagiging malakas niya ay magagawa niya kung ano ang mga gusto niya. Dito na muna matatapos ang ating episode. At kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell. Maraming salamat mga Emperor!